Patayin na ako na nyo. Tapin rin lahat. Puta, basahin nyo na lang iba dito. Ang haba nito. Okay na? Meron na lahat, ano? Meron ng handouts lahat? Meron na? Kaya mapping, handouts lahat? Ito, saglit lang tong part na to. Ito yung ano, pinakang maikli sa ano, sa, ang tawag natin dito. In my case, ito yung maikli. Pero syempre, babasahin nyo pa rin POP. I would suggest basahin yung mga POP natin. Kagaya niya yung PLCC, binago na kasi PLCC na. Okay? Wala tayong PowerPoint dito. Ito lang gagamitin natin. Tsaka yung sa, ano natin, manuscript. O, introductory guide to, anyway, are you ready na? Ano, Jay? Jay na? O, Jay. Introductory guide to crime analysis and mapping. Ngayon, nung nag-intro ko sa inyo, minention ko sa inyo na si Sir Corpus, medyo weird. No, kakaiba yung mga kinukuhaan niya ng references. Kagaya nito, like this book. So it was a foreign literature. It was a foreign study. Okay, it was made by Ma'am Boba. Parang Boba, ano? Parang tanga ibig sabihin pa naman natin Boba. Bobo. Ayan, si Ma'am Rachel Boba. Okay, si Ma'am Rachel is the director ng Crime Mapping Laboratory sa US. Okay, yan. Buti na lang kamo nakita to bago kami mag-board exam. Kasi ang daming lumabas dito. Sa buwisit na to. Okay, let us discuss na. Let's formally start. No, may sulat na ay. Putang ina, hindi nabubura. Sablay. Yun. Wait lang guys. May sulat na. Listen. And now we will be talking about crime analysis, crime mapping, and crime mapping analysis. So there are
there is difference, okay, between the three. Sa definition ng crime analysis, ito yung definition kay Boba. Pero, makinig, sa sinagutan yung Q&A, merong nakalagay dyan ng crime, ang sagot ay crime analysis. Ano yun? Ano nakalagay dyan? Yung comparing yung past event daw. Forget yung question eh. Meron ba kayo dyan yung ano? Wait. Let me show you. Hmm? So, ayan, ito. Makinig. Which is being done daw if a police officer would examine one crime occurrence and compare it with similar past events. Anong tawag natin dito? Anong sagot? Crime analysis. Ngayon, meron tayong ibang definition kay Boba. Sa definition ng crime analysis niya dito, it is the qualitative and quantitative, remember these two words? Qualitative and quantitative study of crime and law enforcement information in combination with social demographic and spatial factors to apprehend criminals, prevent crime, reduce disorder, and evaluate organizational procedures. O ngayon, i-breakdown natin to. Okay? When we say qualitative and quantitative, what do we mean by this? Kasi ito daw yung ano ito daw yung qualitative and quantitative study of crime. Ito daw yung way. When we say qualitative, it means what? Non-numerical data. Okay? And pag sinabi natin quantitative naman, of course, numerical, number. Okay? So in short, pag sinabi natin qualitative, gumagamit tayo ng rational thinking or ng analytical thinking to interpret. While on the other hand naman, pag quantitative, anong ginagamit natin? Statistics. Okay? Ito kasi narratives, words, di ba? Yung mga interviews, essay talaga yung masabi ko. For example, yung mga may naka-witness, mga narratives, yes, that's one. While on the other hand naman, si quantitative, ayan, yung crime rate, number of crime na nangyari, and whatsoever. So these are the things na ni-utilize in order to analyze yung ating crime. Okay? In order to analyze yung ating crimes. Okay? So crime analysis uses both qualitative and quantitative data and analytical techniques. So qualitative data and analytical techniques refer to nyan numerical. For example, multiple accounts said that a crime usually happen dito sa Sigsag tuwing gabi. Okay? O ngayon, as a crime analyst, it's your job. Aalamin mo kung bakit ganun. Bakit sa Sigsag tuwing gabi maraming nangyaring krimen? Ay, dahil sa daan, Sigsag, mahirap mag-drive. Tsaka madilim pala gabi, tuwing gabi nangyari. Ni-utilize nila yung darkness para hindi agad sila mamukaan. Ganun, tsaka kapag gabi, di ba, onti na lang yung volume ng car. So may pagitan na, hindi kagaya pag umaga, sunod-sunod. Tangina, hirap mang-hold up nun. Bungguin ka pa, no, mamaya mo na gawin yan. Malilate na kami. Okay, so ayun, analytical, qualitative. Na kapag na-analyze mo yung crime based on what? Narratives. Pag sinabi naman nating, anyway, wag muna tayo tumalon. Non-numerical data as well as the examination and interpretation of what? Observations. For the purpose of discovering the underlying meanings and patterns of relationships. So this is the most typical of field research, content analysis, and historical research. On the other hand naman, quantitative data are data primarily in numerical or categorical format. For example naman ngayon, paano natin masasabing quantitative? Paano natin gumagamit na tayo ng numbers? For example, sa lugar na to, sa Barangay San Jose, let's say wag out of.
let's say, in a week, there are 100 na nangyayaring crimes. 100. Okay, so this shows na itong lugar na to is what? Is hotspot. Ulit, ganito na lang again. Sa sigsag na lang ulit. So kanina, narratives tayo nag-report. O ngayon, magbe-base naman tayo sa reported na reported crimes. O for example, sa sigsag, nangyayari yung krimen 50% na, ay hindi, 75% ng krimen sa sigsag nangyayari tuwing gabi. Okay? Out of 100 crimes, 75 yung nangyari during the night time. Okay, so ayun, makakapag-interpret tayo based on the numbers. Okay, nakukuha. Yung kanina kasi, narratives. Okay, then analyze. Dito naman, mag-analyze ka pa rin, but based on what? Based on the numbers given. Nakukuha? Am I clear? For example naman, another type ng data, out of 500 cases ng murder, ang criminal natin is male. 400, let's say 498 ng murders are male. O ano ma-imply natin nun? Okay? O ay ganon yung nagiging laro ng ating numerical data. Nagigets? Nagigets may pinagkaiba. Basta tandaan nyo na lang, pag qualitative, saan ka nagbe-base ng numerical? Usually through the form of narratives. While on the other hand, when we say quantitative, it talks, or it uses what? Data, numbers. Okay? Para nga mabilis yun na lang maintindihan. Yung research ninyo, may qualitative and quantitative. Pag quantitative, anong ginagamit ninyo? Survey questionnaire. Gumagamit kayo ng Likert scale, di ba? Ng ano pa? Yung 542, nakalimutan ko tuloy. Ano bang tawag natin doon? Likert scale. Basta yung mga statistical treatment. Meron namang qualitative. Anong ginagawa pag qualitative? Di ba? Interpret lang. Am I clear ba? Gagamit kayo ng mga nakaraan pang doon, study, in order to interpret yung study ninyo ngayon. Nakukuha? Next tayo, I believe gets naman ang pinagkaiba ng numerical at numerical. So, quantitative analysis consists of manipulations of observations for the purpose of describing and explaining phenomena that those observations reflect and is primarily statistical. So, crime analysis employs both types of data techniques depending on the analytical and practical need. So, yung use ng practical and yung use ng numerical and non-numerical, it depends kung anong pangangailangan. Kung wala naman available na data, multiple narratives. Okay? Kasi hindi naman lahat nagiging data Nagiging data lang isang bagay once reported. How about yung mga krimen na hindi naman na-report, lalo na kung nangyari yun sa mga probinsya, multiple accounts lang, di ba? Multiple accounts, multiple narratives lang. Mga sinabi lang ng tao, doon ka lang magbe-base. Yung mga narratives, pwede mo rin i-transfer into data. For example, out of 10 na tao dito sa probinsya ang nagsabi na hindi safe sa ganitong lugar is 7. Would you agree with that? Yes, kasi based on the distribution, lamang yung nagsabing hindi safe doon, 7 out of 10. That is majority. Okay, am I clear? For example daw, crime data can be used can be used in various ways, both quantitatively and qualitatively. The information such as date, time, location, and type of crime is quantitative. In that, statistics can be used to analyze these variables. Yung mga, ganun din naman daw kapag yung mga yung mga data natin, pwede naman daw natin yung gamitin para maging analytical. We can use that to analyze, to interpret, na nagiging qualitative na way na. Okay? On the other hand naman, yung narrative of crime reports daw are considered qualitative data in that a large number of narratives are nearly impossible to analyze. Statistically, ano nangyari? Yung mga narratives, ilalapat nyo naman into what? Into data para mas madaling ma-analyze. Okay, am I clear? Next, what do we mean by study daw? Study is a systematic way of looking at crime and law enforcement information. So that is, crime analysis is not examining information haphazardly. Again, pag sinabing study, syempre systematic way of looking at crime and law enforcement information. So akala ko ba crime analysis, but may law enforcement information? Ano ba yung mga law enforcement information natin?
Hindi naman kasi lahat agad krimen. May mga, kagaya na lang nung mga road rage. Hindi lahat ng road rage krimen agad. Nagkakainitan pa lang eh. So pwede mo pa rin ilagay sa data. Kasi again, ano bang reason? Bakit tayo nagka-crime analyze? Nag-a-analyze ng crime. Crime analyze tuloy. Nag-a-analyze ng crime to prevent crimes proactively. Kaya yung mga bagay na ganyan, kapag hindi nyo inaksyonan, okay, ano mangyari? It could result to crime. So bago pa lang may mangyaring krimen, actionin niya na. For example, again, sa sigsag, tuwing tanghali naman, lagi may road rage, sigawan, businahan ng mahaba. Ilagay nyo na sa data. Diba? Bakit? Alamin nyo na agad. Kasi baka sa pagtagal, may magbarilan dyan, may magbungguan, may mamatay. Kaya pala ganun, kaya pala sa sigsag, madaming nagkakainitan, madaming naka-obstruct na sasakyan, naka-parking sa gilid-gilid. Kulang din tayo ng traffic signs. Yun pala yung reason ba't nagkakaroon ng confusion na nag-lead sa road rage. Hindi na-prevent natin yung crime. Okay? Hindi porket sinabing crime analysis, crime lang talaga yung analyze mo. Kasi ginagawa natin agad yung crime analysis to what? Proactively prevent crimes from happening. Okay? Again, study is a systematic way of looking at it sa sa crime and law enforcement information. That is, crime analysis is not examining information haphazardly. What do we mean by haphazardly? Bara-bara. O yung basta-basta na lang. Okay? Mabilisan. Haphazard. Okay? But rather, applying formal analytical. Pag analytical is yung qualitative. And statistical, which is yung quantitative techniques. As well as research methodology to law enforcement information according to the rules of science. Ano ba yung rules of science natin? Pag sinabing science kasi, kailangan empirically verifiable. Ano ibig sabihin ng empirically verifiable? Kayang patunayan ng ating what? Ano ba yung empirical? Ating senses. Okay, there is proof. There is concrete proof. Okay, may patunay. Am I clear? Crime. What do we mean by crime naman? Yun sa crime, madami tayong definition ng crime. Meron kay Edwin Sutherland. Ano yung definition ni Edwin? Sa body of knowledge regarding crime as a social phenomena. It includes within scope the making of law, breaking of law, and the reaction towards the breaking of law. Meron din tayong definition ng crime according to 11131. And meron tayong definition ng crime according to this book. Okay? And ang definition na yon, in law enforcement daw, anyway, hindi to yung mismong definition ng crime, kumbaga pinasok lang, na ang nakalagay dito daw, in law enforcement, anong pinakang focus? Yung crime. Both those are reported to the police and those are not. Okay? Kasi there are crimes na nare-report, may crimes na hindi. Okay? Lalo na yung mga nagkaroon na lang ng amicable settlement. For example, nagkabungguan, o may binunggo, or may, minsan rape, di ba? Ang ginagawa, inaareglo na lang, hindi na nila nire-report. Sila na mismo yung gumagawa ng paraan para hindi umakyat ng court, hindi ma-report. Okay? Thus, the central type of data analyzed is crime and the information surrounding it, such as yung arrest, offenders, victims, property, and evidence. Kasi later on, itong mga to, yung mga na-arresto mo, yung mga offender, yung mga victim, property, and evidence, pwede mo rin gamitin to analyze. Okay, for example, yung offender na to, madami na pala talaga siyang ginawang krimen. For example, itong victim naman na to, yung mga victim, nakita nyo, puro lalaki na nakasalamin, na payatot, o yun lang yung mga binibiktim. For example, property, itong mga robbers, ang lagi lang ninanakawan is yung may mga vault, kasi alam nila maraming pera sa loob. Okay, nakakuha? Ganun yung magiging play or magiging laro nung analyzation. What do we mean by law enforcement? Information. Kanina pa natin kasi siya nababanggit. When we say law enforcement information, so in additional to crime, law enforcement agencies address many other issues and thus collect many other types of data. Ano yun? Examples of law enforcement data are often available for crime analysis that calls for service, such as yung noise complaints. Dati, ang ginamit ko example dito, si Gadon kunwari. At tuwing lasing, nagmamaoy tuwing gabi. Pero sa atin kasi, supposedly, meron ng may alarms and scandals. For example, wala, noise complaint lang, nagpapatugtog ng malakas tuwing gabi. Ayun, kailangan ilagay natin yon, information din yon. Pag may binaril dyan,
Possible yun. Gabi na nagpapatugtog, na bad trip yung kapitbahay, binarel. So anong reason? Yung mga ganito, it could what? It could cause crime. So kailangan habang hindi pa siya nagre-result into crime, i-stop na natin, i-prevent na natin. Okay? O burglary alarms. Ano yung burglary alarms? Robbery rin to eh. 'Di ba? Parang yung Lacerni kasi theft. Larceny ba o Lacerni? Larceny ata, 'yon, theft. Pero burglary, parang robbery. Pero pag burglary alarms, hindi naman talaga natuloy, kumbaga. Parang lang, alarms. Oh, how about this one, suspicious activity? For example, gabi, naka-shades, naka-hoodie, naka-pantalon, naglalakad-lakad. Yan, mga suspicious activity yan. Nasa gilid, example, nasa gilid, nagkakalikot ng motor. Mga suspicious activity. Somewhat like that. Lahat yun, i-record natin. Kasi later on, itong mga to, although hindi pa sila crime, they could what? Help analyze information. May nangyaring patayan. Siguro yung naglalakad-lakad na report nung gabi, maging person of interest. Okay, am I clear? Ano pa? Ayan. Traffic information, kagaya ng accidents and citations. O, ginawa kong example kanina, bakit sa ganitong lugar laging may road rage? Bakit laging may aksidente? Ay, ito pala yung reason. So, kailangan gawa natin ng paraan yun bago pa makapag-produce ng crime. O, kasama na rin yung citizens' perception, kagaya ng fear of crime, crime prevention behavior, satisfaction with the police, victimization, probation records, and parole information, and many other more na pwede natin gamitin in order to analyze yung crime. Okay? O, pag sinabi lang naman in combination with, ito yung mga aspect na titingnan natin. O, first one, so in combination with social demographic, the first one. O, ito, lagi ko sinasabi sa inyo, baka pag nakita nyo yung demographic, ang maisip nyo agad is yung lugar. Okay? No. Pag sinabi natin social demographic, it talks about the people. For example, in this case, this type of information refers to the characteristics of an individual and groups, such as sex, race, income, age, and education. O on individual daw or micro level. So the social demographic information is used in law enforcement to search for and identify crime of suspects. For example, may krimen na nangyari. May nakawan. Nung ninakaw, nakita niya may tato dito. May tatong titi. Ang bihira lang yun, no? Tatong titi, tangina sa braso pa. O ngayon, mada-identify na natin siya. That is for micro level. Okay, social demographic. A tall man around 30 to 35 and then may tatong titi sa braso. Micro level, meaning micro, isahan. Sa macro level naman, pag sinabing macro, medyo malaki na, di ba? For example, ang ating hold-upper or ating magnanakaw is Batanggenyo. Ganun magsalita. Putang ina mo, akin na yung mo. Ay, hindi, Ilonggo pala, Ilonggo no, o parang ganon. Sasaksakin kita pag di mo binigay. O, for example, ayun, na-identify mo, uy, takti, alam ko kung sa mga nakatira yon. O, ang mangyari niyan, macro level, alam mo na agad kung saan nahanapin yung krimen. Seryoso ako, bigay mo yan. Parang ganon. O, malalaman na agad natin, ma-identify natin, mananaraw daw natin yung person of interest natin. Okay? O, ayun po, Ilonggo po siya, tapos may nakita ko may tato sa sa braso. O, micro level naman. Ma-identify na natin personally yung, alin? Yung ating pinakang suspect. Okay? O, on macro level naman, social demographic, determine the characteristics of groups. Hindi ko na sinabi kasi yung, yung sa balat. Baka kasi, Okay, nakakuha ba? Am I clear? Nakakuha kung paano magagamit to, yung demographic natin, social demographic. Pag macro level, characteristics ng groups. O, for example na lang, sige, sa balat, o mga 8 kunwari. O, alam na natin kung saan natin isususugin yung kriminal. O, for example, sa 8, pag micro level naman, anong mga personal or distinct characteristic ng kriminal. Okay, for example, matangkad, mga nasa 6-footer. O, among dun sa mga 8, nakita mo, isa lang yung matangkad. The rest, 5 foot lang. Then, most likely, siya na yung ating person of interest. Nakukuha? Nagigets? Next, spatial. Ito na yung mismong tumutukoy saan? Sa place. So it is the location where crimes
or activities occur in the relationship of those places to one another and to other information is an important factor in the analysis of crime. Kung saan daw nangyayari yung krimen. O, kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo, for example, madilim na lugar. Ano nangyayari? Madilim na lugar sa bukid. Ano nangyayari? Ano mga crime na possible mangyari doon? Nakawan. Or, let's say, murder. Bakit? Walang makakarinig. Walang makakakita sa'yo na ginawa mo yung krimen. Okay? Again, pag sinabing spatial, it talks about the place, the location where crimes or activities occur. Saan daw nangyayari yung krimen and anong relasyon, anong kinalaman nung lugar mismo doon sa krimen. Mahalaga daw iyon para saan? Sa analysis ng crime. Okay? Nakukuha ba? It is not only important where a crime takes place, hindi lang mahalaga kung saan nangyari. Aalamin natin, bukod sa aalamin natin kung saan, ano yung katangian ng lugar? Bakit doon ginawa? Ayun yung mahalaga. Okay? Am I clear? O lahat ng for example, ano bang type ay ano bang pangalan? O for example, nagkakaroon lagi ng nakawan malapit sa ilog. O yung pala, yung magnanakaw pala is dating swimmer. O, ang ginagawa niya after niya magnakaw, linalangoy niya na lang para hindi siya ma-detect. O kunwari ganon. Okay? Nagigets? O, next. So, the last 4 key points describe the 4 goals of crime analysis. Ano daw bang end goal? Bakit tayo nagkakaroon ng crime analysis? The first one, of course, is yung apprehending criminals. So, this is the very function of ating crime analysis, to apprehend criminals, to prevent. Okay? Kasi once apprehended ng criminals, nangyari na yung tinatawag nating incapacitation. Remember, sa CA, pag incapacitation, inaalisan natin ng capacity yung ating criminal to commit another crime. O, tsaka pag apprehended, ano pa nangyari? Nagiging deterrent. Na alam nila na kapag pag nag-commit sila ng crime, ano mangyari? May kalalagyan sila, mahuhuli sila. Both ano yon? Both specific and general deterrent. Specific on the part of the criminal that has been apprehended, syempre, nakulong ka na, magiging deterrent, hindi ka na ulit magko-commit ng crime. Incapacitated ka pa. And on the other hand naman, nagiging general deterrent, nakikita ng ibang tao. Pag sinabi kasing general deterrent, para sa kalahatan, lahat kayo napipigilan. Alam nyo na pag nag-commit kayo ng crime, hindi na makukulong kayo. Nagigets yung general and specific deterrent. Anyway, pinasok ko lang naman dito. Supposedly, ano yan? O ganito na lang. For example, may tumakas sa inyo. Sinikmuraan ni Sir Cha. Specific deterrent. Doon sa taong sinikmuraan ni Sir Cha. Di na uulit yan. Maniwala kayo sa akin, nasikmuraan eh. Alam niyo, pag tumakas ulit siya, masisikuraan. Ano ngayon naman siya? Paano siya naging general deterrent? Lahat kayo, alam niyo, sinikmuraan siya nung tumakas. Gagawin niyo pa rin ba? Di na. Di ba, may theory rin tayo sa may theory din tayo sa criminology, social learning theory. Yung may vicarious na kapag nakita nyo, halimbawa, may isang act na ginawa, nakita nyo, na-reward siya doon, gagawin nyo rin. Monkey see, monkey do. Di ba? Nagagets ba? O madami nating pwedeng ipasok dito na na karagdagan. Prevent crime. O, aside from apprehension ng criminal, goal din natin to prevent crime. Kaya nga sabi ko sa inyo, crime analysis is a proactive way of preventing crime. Okay? I do not need to, I do not need to expound it since alam naman natin yun. Nagka-crime analyze tayo, nag-analyze tayo ng crime to what? To recognize the pattern. Okay? The mode of operation, the time, kung kailan ginagawa. Who are the most likely victims ng itong criminal na to? Okay? And bakit nila ginagawa yon? Maliwanag ba? O next, reduce disorder. O syempre, kung walang criminal, yung disorder natin, what? Mababa. Yung peace and order, mananatili. Tsaka alam naman natin kanina, for example kanina, meron tayong law enforcement information, yung noise complaints, accidents, or mga road rages, yung mga bagay na yon, sabi ko nga sa inyo, bago pa maging krimen, kailangan na nating i-address, kailangan na nating gawan ng action. No, ito, this is on the part of ng law enforcement agencies. Evaluate the organizational procedures. So the fourth goal of crime analysis is assisting the evaluation of organizational procedures. For example, sa PNP natin, based on the crime analysis, yung ginawa ba nating war on drugs, naging effective ba? O baka lalong dumami yung addict? O yung ginagawa ba nating pagpapatrol is effective?
May evaluate nila ngayon. Nagpapatrol tayo tuwing gabi. Bakit parang lalong tumataas yung lalong tumataas yung crime? Baka may mali sa ginagawa niyong pagpapatrol. Yung naiikutan nyo, iisa lang. Hindi na kayo umiikot sa ibang daan. Kaya alam na nung criminal kung saan siya magkukumit ng crime. Okay? Nakukuha? May clear ba? Next. Ayan. Now let us talk about the different types of crime analysis. So the first one is what? Intelligence analysis. Alam naman natin difference ng intelligence sa information. Pag sinabi nating information, raw, unevaluated. While on the other hand, pag sinabi nating intelligence, ito na yung what? Evaluated na, verified. Pag sinabing intelligence analysis, it is the study of organized criminal activity. Organized kasi, in a way, for example, yung mga organized crime group natin, mayroon ding intelligence gathering yan. Ang ginagawa na lang dito is what? Counterintelligence. Anong purpose? To link. Tandaan nyo to to link people, events, and property. For the apprehension. O alam natin ito yung nag-commit na ito yung nag-commit na criminal group. So what? Paano natin sila ma-apprehend? Okay? So kailangan magkaroon ng intelligence analysis based on the gathered intelligences. How do we link? Okay? How do we link yung criminal doon sa event na nangyari, sa property na ninakaw? Okay? And it will assist yung ating investigative personnel. Okay? Nakakuha ba? Ito pa, may isa pang link naman dito. Yung criminal investigative. May linking din natin tawag naman dito. Pero ito naman, ginagawa kanino? Sa mga serial criminals natin. Wala tayong primary suspect. Inaalam natin. Okay? That's why tinawag siyang profiling. So it is the study of serial criminals, victims, and/or crime scenes, as well as the physical, socio-demographic, psychological, and geographic characteristics to develop patterns that will assist in linking together in solving current serial criminal activity. For example, dati si Jack the Ripper, lahat ng pinapatay niya, for example lang winawakwak yung dibdib. O ngayon, ang mangyari, magkakaroon ng investigation, profiling. Sino yung mga inaatake niya? Ay, yung mga yung mga pinaghihinalaang corrupt na membro ng church, ayun pala lahat ng pinapatay niya. Tapos sa dibdib. O ngayon, magkakaroon ng investigasyon. Sino bang may galit sa mga yan? Baka itong taong to, kasi dati daw, nung nagseminaryo, ni-rape daw siya ng isang pare, parang mga ganon. Example lang Ngayon, profiling, nagkakaroon tayong profiling. Nade-develop yung patterns, and ayan, in that investigation, you are now able to link, okay, yung criminal activities doon sa tao. Kaya nagkaroon ng profiling. Nagigets? Tactical crime analysis naman. Dalawa to, tactical and strategical. And alam na rin natin to. Pag sinabing tactical, short term. Or in this case, ang ginamit is what? Recent. Well, on the other hand naman, pag sinabi nating strategic, long term. Okay, long-term patterns of activities. Let us talk about tactical crime analysis muna. It is the study of recent criminal incidents and potential criminal activity by examining characteristics such as how, when, and where the activity has occurred to assist problem in solving by developing patterns and trends, identifying investigative leads, suspect, and clearing cases. Basically, ang inaalam is yung 5 wives and 1 husband. Recent, tandaan nyo na lang to, recent criminal incidents ang ina-analyze. Pag sinabi naman nating strategic, so the study of crime and law enforcement information integrated with social, demographic, and spatial factors to determine what? Long-term patterns of activity. Again, pag sinabing tactical crime analysis, anong ina-analyze natin? Yung mga recent criminal activity. On the other hand, pag strategic naman, siya? Long-term patterns. Okay? Yun lang naman siya. O ito naman, pag sinabi natin administrative, this is not more of analyzing the crime mismo.
So it talks about the presentation of interesting findings of crime research and analysis based on legal, political, and practical concerns. Okay? To inform audience within the law enforcement administration, city government or council, and citizens. Okay? Hindi na siya kagaya nung kanina na may krimen na nangyari, i-analyze, may intel, i-analyze. Dito naman, ang focus niya na is the presentation of interesting findings. Okay? Next. Let us crime analysis model. That is just the representation lang naman. Historical overview. Yan. Wait lang. Let me... Okay, listen here. Well, let us now talk about types of mapping. So first one is yung manual pin mapping. Bakit manual pin mapping? Kasi in this mapping, gumagamit tayo ng tinatawag na big map. Alam ko, nasagutan nyo na rin to. Bakit big map? Kasi literally, may malaki kayong mapa. Okay? Yung malaking mapa na yon, doon kayo manually maglalagay ng push pin. Ilalagay nyo. For example, may nangyaring krimen dito sa place na to, lagyan mo ng pin. Okay? Ngayon, ano nagiging problem natin dito? Sa manual pin mapping. Okay? Although useful naman daw siya, ano nagiging problem natin? So, limited utility. Because they are difficult to keep updated. O what if may dalawang crime na nangyari dito? Pagpapatungin nyo? O what if dumami a long time, over time, dumami? Okay? So that is the reason. Nagiging limited yung pwede nating ilagay. Okay? O ayun na yung isa sa advantage din. Sabi ko na agad, advantage ng computer. Okay? It is difficult to keep updated, keep accurate, make easy to read, and display limited amount of data lang. Bakit? Paano hindi accurate? For example, big map. Hindi mo agad talaga exactly mapipin kung saan mismo nangyari yung crime. Hindi mo naman mazoom in yan eh. Hindi kagaya saan? Hindi kagaya sa what? Sa computer mapping natin or sa GIS. Later on kasi makikita nyo pinagkaiba ng computer mapping sa GIS. Okay? Hindi rin siya ganun kadaling basahin. Anong minimin nun? Mahirap kasi mag-query na tinatawag. And very limited lang talaga yung pwede mong ilagay. Kasi bakit? Physically, nag-occupy ng space yung push pin na ilalagay mo. And if ever na marami na yung crime na nangyari, paano mo pagdidikit-dikitin? Paano mo i-update? Paano mo ba panatiling accurate? Okay? Nakakuha, ito yung pinakauna natin, manual pin mapping. Malaking mapa talaga, gumagamit ng big map. Then, doon natin ipipin yung may mga krimen na nangyari. O yan, computer mapping. Ngayon, you might think na pag sinabing computer mapping, ito na yung ginagamit natin ngayon. The answer is no. You are wrong. Pag sinabi natin computer mapping, ay, akala ko sulat ko, gago. Sulat ko ba? Hindi ko sulat yan. Pag sinabi natin computer mapping, basically, para lang rin siyang big map. Ano nangyari? Andito lang sa computer. Wala pa siya masyadong features. Yung mapa na nandito, parang in-scan mo lang, nilagay sa computer. Ayan na yun. Pag zoom mo siya, hindi mo makikita yung coordinates, hindi mo makikita yung description ng lugar, yung coordinates, yung building surrounding it. Nakakuha ba? Basically, mapa lang siya na nandyan. Para ka lang, for example, nag-google kayo ng mapa ng Antipolo. Ando na, yun lang yun. Zoom in, zoom out lang, tapos pin-pin ka lang. Okay? Nakakuha? And although, it is even though it is possible now to zoom in and out of this type of map, the geographic features such as yung location, streets, or parts are static and cosmetic only. Static, hindi natin nagagalaw, hindi natin na-manipulate. Okay? In essence, a computer map is similar to a wall map. Yung, again, makinig, yung computer map daw is similar sa wall map. Ang pinagkaiba lang, nasa computer yon. Okay? Hindi kagaya nitong GIS na sinasabi na natin.
O, ano ba yung GIS? Ito din na ma-manipulate mo na. Yung parang ano natin, parang Google Maps. Parang maps. Ayan. Pag maps, nag-zoom in ka, may kita mo yan, oh. May mga place. Di ba? Pag nag-search ka pa ng lugar, may kita mo yung mga pictures. May kita mo yung coordinates, yung mga surrounding places na ma-manipulate mo na maayos. Medyo kulang pa nga yung maps na yan, eh. Hindi ka gaya sa wall map, na basically, map lang talaga. Parang ganito lang. Parang nag-map ka lang ng ano. Barangay San Jose, Antipolo City. Image. Gago. Yung picture yung ano. For example, ganyan. Ito. Kunwari, ito yung mapa. Yan na mismo yun. So, yan. For example, ayun na yun. Zoom in, zoom out mo na lang. O, tapos pin ka na lang ulit dyan. Pin ka kunwari dito sa bagong na, may nangyaring crime. Kaya hindi ka gaya kapag nasa GIS na, namamanipulate mo na. Nakikita mo na yung streets, yung itsura ng buildings. Nakakuha niyo ba yung difference? Yung ibig sabihin ko? Nakakapag-interact na kayo dun sa mismong mapa, hindi kagaya dun sa kanina, sa computer mapping. Although computer na siya, nasa computer na, para pa rin daw siyang wall map. Kaya ang pinagkaiba lang, yung wall na yun nandito. Zoom in, zoom out lang yung kaya mong gawin. Hindi ka pwede mag-inquire. Okay? O, dito naman sa GIS. Tandaan nyo to, please, yung GIS. During our time, noong August 2025, 5 GIS yung lumabas. 5 ba, buddy? 5, pero ang dami nun. Si RAS at GIS, tangina, sunod-sunod pa yung tanong. Okay, so what if magloko ulit yung ano natin? What if magloko ulit yung yung algorithm, yung data bank, bumalik to. Buenas kayo dito. Okay, pag sinabi natin GIS, Geographic Information System. So a Geographic Information System is a set of computer-based tools that allow a person to modify. Ayan, ang wala dun sa crime mapping. Computer mapping. Modify, visualize, query. Ano ibig sabihin ng query? To inquire. For example, gusto mo malaman yung crime na nangyari sa isang iskinita. Pwede na yun kay GIS. O ano naman yung si RAS na sinasabi mo kanina, sir? Anong relation yun dito? Yung si RAS naman, ayun yung local-based na GIS natin. Kumbaga si RAS, parang brand ng ano ba? O ayun yung pangalan ng ginagamit natin sa PNP. Okay? And analyze geographic and tabular data. So a GIS is a powerful tool that allows the user to create anything from a simple point of map. A three-dimensional visualization. This also is the difference between computer mapping. 3D na si GIS. Paano ba pag sinabing 3D? 3 dimensions. May height, width, and length. Okay, huwag sabihing height and weight. Height, width, and length na, walang weight, walang bigat ha, talo kayo. 3 dimension, kaya sinabing 3D. Hindi kagaya kanina nung ano natin, computer mapping. Overview lang, taas. Yun lang yung makikita nyo, zoom in, zoom out lang talaga. Nakukuha? Dito kasi pwede mo i-manipulate, makikita mo yung buildings, makikita mo yung eskinita. Okay? Alam ko ganun nga sa Google Maps, eh. Ba't ganun yung Google Maps ngayon? Makikita yun, di ba? Ba't ganun? Ang inabulok Google Maps ko. Saan? Dito? Ito, ganyan? Kanan, ano dito? Ito? Puta, na, may ganito pala. Tangina. Criminology nga. Ayan, di ba, na-manipulate natin. Ay, mag-3D ng hype na to. Alin dito? Alin dito, buddy? Mga ganyan? Kanan ulit? Ito ulit? Ah, okay. Ayaw. Ah, okay. Mga ganyan-ganyan. Ba't nakawala? Basta bayaan nyo na. Okay, nakukuha. Ayun yung pinagkaiba ni ano. Pinagkaiba ni crime mapping. Puta, crime mapping. Computer mapping kay GIS. Nakukuha ba? Again, pag sinabi GIS, software. Okay? Na
Anong inaalaw niya mangyari? To modify, visualize, query, and analyze geographic and tabular data. O ngayon, ano naman yung crime analysis mapping? You add lang naman yung crime mapping and crime analysis mapping. Ano ba pag sinabing crime mapping? Ilalagay mo lang yung ano. Kung yung crime analysis, you analyze yung mga past criminal activity sa recent events ngayon. Pag sinabi namang crime mapping, ilalagay mo lang yung mga crime na nangyari doon sa geographic unit. Okay? Ano ka lang, pin ka lang ng pin. Pag sinabi namang crime analysis mapping, you are using kung ano yung na-map out mo in order to analyze yung crime. Okay? So crime mapping daw is a term that has been used for the past few years to refer to the research analysis using GIS, in a law enforcement setting. In this report, the term crime analysis mapping is used to describe this process because bakit daw? Ginagamit mo yung crime mapping in order to analyze yung krimen. Paano? Inaalam natin yung hotspots. Ano yung hotspots? Ano ibig sabihin ng hotspots? Doon, madalas, may nangyaring krimen. For example, balik tayo dun sa mapa. For example, makikita nyo dyan sa crime mapping, itong part na to, laging mapula dito sa OJ Brew. Ibig sabihin pala, dito sa lugar na to, madami laging nangyayaring krimen. Okay? Nakukuha ba? Lupit nito ah. Ito pala mismo yung sa ano eh. Nakukuha? Naglaro na lang eh, no? Bisitahin ko nga si Sir Cha. Bisitahin natin. Dito yan eh. Sir, saan ka, sir? Yun na. Sir, saan ka? Dito kami. Ay, baliktad. Lapit pa isa. Yan. Sir, dito kami. Alam ba? Ang ina naglaro eh. Nag-enjoy. Ignorante yarn. Nagtataka rin ako kasi nagmamaps ako pag nagmomotor. Digo, ba't ganito na yung maps? Parang nag-downgrade. Puta, may setting pala doon. Ako pala hindi nagkakalikot. Criminology nga. Tamad sa ano eh. Okay? Nagigets? Anong pinakaiba ng crime analysis, crime mapping, and crime mapping analysis? Pag sinabi natin crime analysis, you analyze lang using qualitative and quantitative data. While on the other hand naman, pag sinabi natin crime mapping, we map out lang kung saan nangyayari yung krimen using geographical unit. And pag pinagsama natin yung dalawa, crime mapping and crime analysis, magkakaroon tayo ng crime analysis mapping which says na ano, we analyze crime using crime mapping. Ginagamit natin yung crime mapping na i-utilize natin. O, for example, map. Makikita mo, concentrated pala sa isang lugar. Doon pala maraming nangyaring krimen. Ngayon, we analyze. Bakit doon? Nagigets? Difference between the three? Do not be confused, ha? Let us now talk about the GIS components. Maaga pa, 11:36 pa lang. Parang nanghihingi na kayo ng break time, eh. Maaga pa. GIS components. When we say components, ito yung mga bagay na makikita mo sa loob ng GIS. So, the first one is yung point feature. Anyway, GIS components, so the first one is yung data representation. Okay, how do we represent data? First one is yung point feature. So, a point feature is a discrete location. When we say discrete location, it is a fixed, static, isang lugar lang mismo. That is usually depicted by a symbol or label. So, a point feature daw in geographic information system is analogous to a pin. When we say analogous, parang ayun yung ano niya, nire-represent niya. Kung dati sa big map, pin lang ang nakalagay, dito naman, point na. Kaya anong pinagkaiba naman? Dito, sa point, pwede kang gumamit ng iba't ibang shape. For example, crime against person, bilog. Crime against property, square. Ayun yung point na gagamitin mo. Crime against chastity, star. Okay, nakukuha? Am I clear? Next. Next naman, line feature. Ano naman pinapakita niya? Kung yung kanina, yung point, ang pinapakita lang is a discrete position, isang lugar. Dito naman sa line feature, putang ina, kinagat ni Nobi. Sino yun? Estudyante ko yun, May kinig ka. Next. Sa line feature naman, anong gusto niyang ipakita?
So a line feature is a geographic feature that can be represented by a line or set of lines. So what does it shows? The streets, rivers, or anything na nag-e-extend. Okay? Oh, the following map shows how different types of geographic features such as railways, ano pa, streets, and rivers can be represented by a line in a GIS. Kanina yung point, isang lugar lang, isang point, discrete location. For example, point. Dito ba, nakapin, kunwari, point. Oh, ito lang pala yung lugar na yon. Pag sinaban naman nating line feature, oh yan, yung daan naman. Yung rivers, may river dito, di ba? Anong tawag sa river dito? Yung pinaliw, darak ata yun. Ay, sa the road nakikita, darak ata yun. Nung naligo kami, puta, sa unahan may ano pala, nagbabanlaw na ano, kalabaw. Kaya pala ganun yung kulay ng tubig. De, kayo nakakaranas pa ba kayo nawawalan ng tubig? Kami dati talagang wala, kaya pati kay Nanay Cindy wala kaming choice. Tangin, lagkit na namin eh. May aircon na nga kayo, Benas. Sa amin, hangin. Kaya nakukuha, line feature, ayan, yung kagaya nga yung kanina, sinasabi ko, ilog, linya, ay daan, railways, kaya anything na merong length, haba. Okay? Meron naman tayong polygon. Ano naman pinapakita ng polygon? Ano ba pag sinabi muna nating polygon? Maybe hindi natin malalaman kung anong kaya niyang i-depict kung in the first place, hindi natin alam ibig sabihin ng polygon. Sino magaling sa math dito? Wala, no? Cream kayo lahat eh. Anyway, pag sinabi natin polygon, poly means many. Yeah, polynomial. Many numbers. Polynomial. Polygamy, maraming asawa. Okay? Polygon, poly means many. While yung go naman, sides. Therefore, pag sinabi nating polygon, it talks about many sides. Ano namang ipinapakita nito? Border or specific area. Again, pag kanina point, isang lugar lang. Pag sinabi naman nating polygon feature, area. For example, ito. Asan yung picture? Ito, antipolo. Hanap tayo ng, uy, baka bold na to Inayaw ko niyan. For example, ito na lang. Mas makikita yung polygon. Ito, polygon. Many sides. Ang pinapakita niya is yung area or what? Borders. Okay, ayan. Makikita nyo buong, para makarelate kayo sa San Jose. Tang-ino San Jose, laki San Roque na lang, para maliit. For example, San Roque. Ayan, makikita nyo. Ayan yung polygon. Yung buong San Roque na yan. Yung lines na ito. Ano ba ito i-save? Ito pa rin yung pet con drawing Okay. Hindi ko pala na-download. Damot naman ito. Sana? Wait lang. Ayan. Ito yung magiging polygon natin ngayon dyan. Ito yan. Zoom ko lang mga buddy Yan, yung sides na yan. Ayun yung polygon natin. Meaning many. Again, sabihin ng polygon, many sides. Anong pinapakita niya? There are two. Pwedeng itong border mismo, yung border na yan, or yung area inside it. Itong buong San Roque. Kuha. Pag point kunwari, may isang point lang, may isang lugar lang sa dalig. Point. Yan na yun. Pag sinaban naman natin yung line, linya naman. For example, sa dalig, may isang, San Jose tayo kunwari, malawak dito. San Jose, merong isang, saan ba? Palitan natin kulay. May isang ilog. Yan, makikita niya, nakalinya ng paganyan. Okay, nakukuha? May clear ba? Ayun yung mga components ng GIS when showing. Puta, yung PDF na alis ko. Sablay. Ulit. Okay.
Ayan. Ayan yung components ng ating GIS when showing or representing data. Am I clear? Maliwanag ba? Hindi ko na alam kung maupo ako, tatayo ah. Meron din naman tayong image feature. Ano yung image feature? So an image feature is a vertical photo taken from a satellite or a plane that is digitized and placed within the geographic information system. Coordinates. So there are X and Y coordinates. Yan. Sino ulit magaling sa math? Meron tayo yung sa Cartesian plane, yung ganyan. Yung X, alin yung X dyan? Yung run or yung rise? Rise ha, taas, hindi kanin ha. Baka gutom na eh. Ito X. Ito yung Y. Tama ba? Sa Cartesian plane natin, o, ganyan natin siya sinusukat. O, for example, ganyan. Tapos ilalapat niyo dito. Ito pala yung coordinate na tinahanap. Usually, ganyan yan, no? 0, 18. O, 0 daw. Meaning 0, ito, kapantay. Tapos 18. O, 18. Kunyari, dito 18. O, ganun natin siya ma-distinguish. Ayun yung tinatawag nating X and Y coordinates. So, there is a distinction between aerial photography o yung image lang, tsaka dito, orthophotograph. Anong meron? Anong pinagkaiba? Kasi pag sinabi nating aerial photography, image lang talaga mismo, picture lang na nasa taas. Pag orthophotograph naman, meron na siyang corresponding street, network, and parcel boundaries. Mas detalyado si orthophotograph natin. Okay? Nagigets ba? Nagigets ba? O, next, data geographic features naman. O, makinig. Yung kanina nating components ng GIS, bawat isa sa kanila may nilalaman na information. O, for example, dito, sa point data, anong nilalaman sa point data? Yung mga krimen na nangyari dun sa lugar na yon. For example, point data, dito naka-point, dito naka-pin sa kampo kriminologo. Pag pinindot mo yon, lalabas tong tabular o yung tab, table. Okay? Anong nilalaman nun? Lahat ng krimen na nangyari doon sa lugar na yon, sa fixed point na yon. Nakukuha? Am I clear? O, ito naman, next tayo, line data. Ano-ano naman makikita natin? Ano-anong information yung nilalaman? Anyway, pag sa point data, makikita nyo rin yung yung exact location. Okay? Yung X and Y coordinates. O, dito naman, sa line data, aside from makikita natin yung crime na nangyari, for example, pinindot ko tong lugar na to. Ito, yung nakadilaw. Lahat ng krimen na nangyari sa streets na yan, lalabas. Dito yan sa baba. Kailan nangyari? Anong krimen yung nangyari? Okay? And sino yung gumawa kung meron? Okay? Ayun yung nilalaman niya. And aside from that, ito, makikita rin natin yung miles, yung length. It's either in kilometer, meter, centimeter, medyo maliit na. In meter or kilometer. Anong purpose doon? Anong advantage? Anong benefit of knowing yung length? Makikita natin yung escape route, okay? Yung pwedeng possible entrance, okay? Ma-identify natin, ma-describe natin. O for example, may nangyaring crime sa may nangyaring crime dito. So may nangyaring crime dito, o ma-identify, 3 minutes away lang pala kasi possibly yung perpetrator natin dito is yung perpetrator din natin dito. O, yun yung nagiging function niya sa interpretation. Oh, how about sa polygon data naman? Anong nilalaman niya? Same thing. Aside from napapakita niyo yung crimes na nangyari inside doon sa polygon, in this case, ito kunwari ito ay Barangay San Jose. Lahat ng crime na nangyari sa Barangay San Jose, pag kinlik mo yan, makikita mo, andito. Anong nilalaman? Date, yung place, yung area, yung date, ano nangyari, anong krimen, kailan nangyari. And for another, pag pinlik mo rin yan, makita mo yung pinakang area o yung sukat ng lawak ng lupain. Okay? Nakukuha? Am I clear? Madali lang naman na to. Next. Wala na tayong kuliglig. Baka manok na yan mamaya. Let us now talk about the GIS toolbox. Ito yung isa sa nilalaman ng GIS natin.
So, GIS Toolbox, it is the primary advantage of GIS and its functionality. Ito yung pinakang kapaki-pakinabang sa ating GIS. Yung toolbox. Okay? It allows geographic data to be manipulated. Dahil sa toolbox, yung geographic data na ma-manipulate natin. Pwede tayong mag-input, pwede tayong mag-delete ng krimen, pwede mag-modify, pwede mag-query or inquire. Okay? O ano pa yung una natin pwedeng ano yung part ba ng toolbox pala muna natin? Connectivity. So connectivity refers to the streets and other linear features that are represented by segments that connects at intersection. O yung connectivity intersection. Okay? For example, itong mga linyang-linyan to, ipapakita kung saan sila nag-connect. Yan. O, may nangyaring krimen dito, may nangyaring krimen dito. Ngayon, gusto mong malaman kung saan possible dumaan yung kriminal. Pwede kang mag-inquire, hanapin mo yung connectivity ng dalawang road. Ay, dito pala. Aside pala dito, pwede rin sila mag-meet dito sa kabila. Okay? Ayun yung sinasabi sa connectivity. Okay, o next. Contiguity. What do we mean by contiguity naman? Ano ba ibig sabihin ng contiguity? The immediate surroundings. So, contiguity refers to the adjacent areas that are represented by adjacent polygons. Okay? Paano natin makikita to? For example, a crime has been committed dito. O gusto mo makita yung immediate surrounding. Kasi after 1 minute, nawala agad yung ating criminal. Ngayon, gusto mo mag-inquire, ano man possible mga pinagtaguan niya. Dito sa contiguity, pwede mo makita yung adjacent na surroundings, yung immediate surroundings. Ay, makikita mo, ay, may building pala sa katabi. Ay, meron pala ditong daanan. Meron palang taguan dito. Ay, may bar pala dito, baka pumasok dyan. Okay, nakukuha? O, ano naman ibig sabihin ng geometry? O, let us, let us get the etymology. Pag sinabing geo, or geo, hindi yung vlogger na si geo means earth. Pag metri naman means sukat. Okay, o metric or sukat. Meaning, sukat ng earth. Okay, kasi pag sinabi natin geometry, it refers to the fact that all the features in geographic information system have at least one set of x and y coordinates. Yung sukat nila mismo. Nakukuha ba ako? Ayun na naman ibig sabihin dito. For example, ito. Pag kinlik mo itong isang lugar, automatically makikita mo yung exact coordinates. Exact na position sa globe. Okay? Next. Meron naman tayong another component is yung visual display or yung mapping. Kung paano pinapakita yung mapping natin. First one is yung thematic. So in a geographic information system, the data are represented by type of feature into what are called layers or themes as well as by type of data. For example, point data of crime and calls for service would not be contained in same layer or theme because the data come from different sources. For example, ganito. Ang gusto mo daw malaman is what? Crime. O may isang layer na para sa crime. If gusto mo i-filter out, pwede mo tanggalin. Nakakuha mo ba? O for example, gusto mong tanggalin lahat ng roads. Hindi mo naman gusto i-consider yung roads. Pwede mong alisin yung buong roads, yung isang layer na yan. Pwede mong i-filter out. Ayun yung sinasabing thematic. There are multiple layers containing different data. Containing different information. Nakukuha? Ayun yung ibig sabihin ng thematic. Okay? There are multiple layers. O kagaya nga daw nito, example daw, yung layers for crime and layers for call of service are on the same layer. Kasi hindi naman sila pareho ng gamit. Nakukuha ba? O ayan, kunyari, shopping centers. Itong layer na to kunwari. Yan. Ngayon, hindi mo siya gusto i-consider. Gusto mong alisin. Alam mong hindi naman ayun yung ina-atake. Pwede mong i-filter out to, alisin. Okay, gets? O next. Scale. Ano naman pag sinabi nating scale? When we say scale, it is the relationship between the dimensions of the map and the dimensions of the earth. Okay, usually the scale depends on the purpose of the analysis or map. The following are examples of map at various scales. So the 48 contiguous state
states of the United States. O, pag sinabi lang naman state, or scale, sorry, it talks about the size. Yan, relationship between the dimensions. Ayan, makikita mo kung ano yung pinakamalaking state, okay, and whatsoever. O, paliitin natin kunwari, sabi kasi nakadepende daw yung yung laki ng scale depending upon the needs or the purpose ng analysis. O, paliitin natin kunwari state of Texas, meron pa siyang country sa loob nun. O yan, yung mga yan. Makikita niyo yung scale or laki. O, mas pinaliit pa ulit yung sukat. Okay? Nakukuha ba? Huwag kayong malito between geometry and scale, ha? Pag geometry kasi yung exact location, yung X and Y. Okay? Pag sinabi namang yung scale, yung laki. Okay? Ayan, kung gaano kahaba to, gaano kalaki. Pag sinabi kasing geometric, yung point mismo, yung coordinates. Okay? Pinaliit lang naman ng pinaliit, kung makikita nyo. Ayan, o. From the United States, pinaliit, namili ng isang state, Texas, kunwari. Makikita nyo ulit yung scale, gaano kalaki. And the relations of the scale between the countries inside Texas. O, you pick one, you pick one of the city doon sa loob ng Texas. O, for example, City of Dallas naman daw, makikita mo naman yung scale or sukat ng laki ng mga building, ng mga streets, lawak ng mismong lugar. Okay? And then pili ka ng isang part dyan. O, for example, ito naman, blocks, by blocks naman. Okay? Nakukuha ba? Nagigets? Pinaliit lang ng pinaliit yan. O, orthophotograph, anong pinagkaiba niya ulit kay kay aerial photography? Si orthophotograph, meron na siyang what? Meron na siyang information. Meron na siyang appropriate scale. Okay? Meron na siyang information na nakalagay. Unlike doon kay aerial photograph natin na talagang aerial na picture lang. Picture na nasa taas lang. Okay? Let us now talk about querying GIS data. How do we, paano ba natin sabihin query? Ano ibig sabihin ng query? For example, may crime ka na gustong mangyari. May crime ka na gustong alamin. Paano natin aalamin ngayon yun? Pwedeng by tabular queries. For example, sa GIS, open mo yung table. I-search mo kunwari yung lahat ng crime na nangyari dito sa search bar. Lagay mo kunwari October 18. Lahat ng crime na nangyari sa October 18 lilitaw sa map. Makikita mo yung mga point-point. Okay ba? Nagigets ba? For example, gusto niyo nga malaman yung yung crime na nangyari noong birthday ko noong October 18 . Alamin ko nga anong crime nangyari noon. O kunwari si-search mo October 18. Lahat ng crimes lalabas dito sa table and pwede rin dun sa map mismo. Yan, magmamanifest, lalabas lahat ng tuldok. Nakukuha nyo? Kasi pag sinabi nating query, to inquire, to know. O gusto mo naman may malaman yung crime na nangyari nung ganitong taon. Search mo lang din dito. Then lahat ng crime na nangyari that year lalabas dito. Lalabas kung saan man lalabas yung result na yan. Nakukuha ba? Makinig I know it is very boring, pero you should listen dito. O meron naman tayo nung spatial query. Kanina, gagamitin mo yung table para malaman mo yung mga krimen na nangyari. Pag sinabi naman nating spatial query, doon ka na sa map mismo pipili. Ano pipili? Pipindot. For example, ito yung mapa. Ito yung bahay mo kunwari. O, pwede mong i-click itong street na to sa kabilang street namin. Click mo kunwari yan. Makikita mo lahat ng krimen na nangyari dyan. Lahat ng krimen, anong type ng krimen, kailan nangyari yung krimen, sinong gumawa kung meron mang information. Okay? O kaya isang point. O, sa point na to, sa isang lugar na to, click mo, lalabas yung table. Nandun nakalagay lahat ng krimen na nangyari. Same thing, lahat ng information na gusto mong malaman about sa krimen, lalabas. O, pag ganun din sa polygon, for example, isang buong polygon na to, pag kinlik mo yung buong polygon, lahat yan mag-highlight, lalabas din ulit sa table lahat ng krimen na nangyari, kailan nangyari, kaya lahat ng information. Am I clear ba? Maliwanag ba? O, next. Ayan, let us talk now about Sarah. But since it's already 11:57, let us talk about this later on. After lunch na lang. Okay, so you may now take your break. Balik na lang tayo ng 1. Bibilis tumayo .